Secretary Mr. said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a Justice Secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a Justice Secretary that our courts are not competent to hear? Alam mo, ito yung pinakagago sa lahat, si Boying Rimulya. Oo, na hindi na daw ipupursu dito sa Pilipinas yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Pababayaan na lang daw niya sa ICC. Kesyo wala na daw ebidensya, nasunog na daw ebidensya. So, ang sinasabi nila is hindi na sila makakapag-file ng case dito sa Pilipinas. At papabayaan na nila sa ICC. So makikipag-cooperate na sila sa ICC, dadalhin yung mga testigo ron. Tingnan nyo pera ng taong bayan ang gagamitin. May eroplano papunta dun. Pero walang eroplano magpadala ng mga Pilipino galing ng Middle East, pauwi ng Pilipinas Sinabi ni Claire Castro ng boba na yan na hindi daw siya direkta. This is not directly cooperating with ICC. If it's you're not directly cooperating, so it means you're indirectly cooperating with the ICC. O hindi nakikipag-cooperate pa din kayo, putangin na nyo, anong ka-fake newsan nyo na sinasabi nyo na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC when you are indirectly cooperating sa ICC by means of dalin itong mga tao na to gamit ang pera ng taong bayan Gamit ang pera ng taong bayan, mga Pilipino din ito, sabi mga testigo Pilipino. Yung pinipersecute doon Pilipino din, dati pang presidente. Walang kaso sa Pilipinas. Putangin na kinasuhan nyo doon. Ibig sabihin, walang nilabag na batas sa Pilipinas. Pilipino din yan dating presidente, mas matimbang pa buhay nito mga putang inang pamilya ng adik na ito. Di ba? Babayaran nyo gamit ang pera ng taong bayan, ito matindi. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na mga witnesses na ito Hindi naman sa pag-ano ayaw daw nila sa witness protection program sa Pilipinas. Oo. Ayaw nila sa witness protection sa Pilipinas. Oo nga, ayaw nila. Ibig sabihin, ang gusto nila mag-witness protection sa ibang bansa. Wow! Oo, sa Europe. Tangina, ayaw nila ng witness protection sa Pilipinas. Gusto nila sa Europe. Sila magpa-witness protection. Putangina, antindi Adik ang mga pamilya nito. Putya, gusto nila sosyal. Sa Europe pa sila magtatago. Ayop, lakas. Tindi. Ang inang titigas ng mga mukha nyo. O hindi ba kapwa Pilipino ninyo pinipersecute sa ibang bansa, hindi ibang lahi ang judge, na Pilipino din, tas sasabihin ninyo makabayan kayo? Para sa bayan niyang ginagawa ninyo. Gago, kung para sa bayan niyang ginagawa ninyo at gusto nyo talaga ng accountability dito sa Pilipinas, dito nyo si Pangulong Duterte kasuhan. Dito tayo maglaban-laban. Bakit sa ibang bansa? Kasi so parang inaamin ni DOJ Secretary na hindi siya epektibo bilang isang DOJ Secretary for 3 years. Walang kwenta ang korte natin. So dapat kung walang kwenta korte natin, lumabas na lahat ng kriminal, lahat ng may mga kaso tapusin na. Wala palang kwenta korte natin Kasi sa ibang bansa pa tayo umaasa Dapat palabasin nyo na si Pastor. Palabasin nyo na si Pastor. Wala naman palang kwenta yung justice system natin O sila Leila de Lima, okay, nakalaya na Talagang walang kwenta justice system. Mantakin mo nakalaya. O palayain na natin lahat ng may mga kaso. Lahat, ilabas na natin ng mga nasa kulungan. Mali ang mga hearing ng mga yan dahil walang kwenta korte natin According mismo dito sa DOJ Secretary na hindi na nila ipopursue dito. Sa ibang bansa na lang. Yung kaso ng EJK, anak ng tinapay. Wala kasi kayong ebidensya talaga. So wala kayong ebidensya dito, paano magkakaroon kayo ng ebidensya doon? Testimonya lang? Testimonya lang? Putangin nang yan. Tanga-tanga ninyo, nakakaya tayo sa ibang lahi. Sasabihin ano mga ebidensya ninyo? Yung testimonya niya, gago, it's not what you can say in the court.
It's what you can prove. Kailangan may mapatunayan kayo. Anong patunay ninyo? Lahat naman pala kayo, tinuturo nyo lang itong taon na to, wala kayong ebidensya eh. Paano nyo dito nga sa Pilipinas, hindi nyo ma-file yan dahil alam nyo, hindi magfa-fly. Dahil alam nyo, hindi dismiss na mga prosecutor yan, wala kayong ebidensya. Trial by publicity lang man itong ginagawa nyo. Cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory. So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC. Anong ibang term ng ayoko yung stupid kasi masyado siyang gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, diba yung the officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. But now, according to Secretary Rimulya, yung government imukubondo para dalhin yung mga witnesses sa Senate sa start ng trial. So, may reaction na. Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa. Yung sinasabi ko, isasakay mo sa eroplano, ito mga punyemas na ito, mga salot sa lipunan, na mga witnesses na ito, sasakay mo, dadalin mo ron, bubuhayin mo, palalamunin mo, gamit ang pera ng taong bayan, laban sa isang presidente na nagmahal sa bayang Pilipinas. Ganyang kademonyo itong administrasyon na ito. Yung mga kababayan natin ng mga bagong bayani nagpapasok ng pera sa Pilipinas, nagtatrabaho ng legal, hindi nagtitinda ng droga katulad nitong mga kamag-anak nitong mga hayop na ito. Ay na sila yung hindi mo may iuwi dito sa Pilipinas dahil walang budget. Walang budget Saan ka naman? Nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung
sinabi mo at promise mo ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay budol! Ano mas magandang... Hindi. Oh, no. I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, yeah. Nasa na tayo dun sa pag-workout for those two countries? Kasi crucial din po, di ba ito dun sa magiging mayor din ni former president? Hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, ano ang desisyon at ano yung challenges kung bakit hindi nag-oath, hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Kung intervene si DILG on the matter, hindi siya makatake off by June 3rd. Dili. I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. Or hindi ibig sabihin na nasa list siya Ayan, mainit. Ano pa? yung isa sa dalawa na country. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But Ayan, no. Yun na. Medyo okay na yung usapan niya. Ayun na nga. So, mainit ang mga binitawang salita dito ni VP Sara. Ito daw si dating Bobo at Boba, ito si Claire Castro, ngayon ay isa ng kulang-kulang. Tangina na nakakahiya, no? Sana ituloy-tuloy ni Inday Sara yung ganito makaanghang na kalmado na mga statement para mas lalong mapahiya yung mga hayop na yan dahil deserve nila yan. Deserve. At mag-abang tayo mga bossing. Kahit tayo ay laging tawag din binablock. Bagamat lagi tayong sinisikil ang ating kalayaan sa pagpapahayaga, hindi tayo mahihinto. Kaya importante na makarating sa kinauukulan itong mga pagmumura natin na ito. Na kahit hindi nila dapat paniwalaan, dapat natin silang mamura dahil ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga yan. So mga bossing, itong video natin na ito, i-like, i-share, i-comment ninyo. Maraming salamat sa mga subscribers na bago. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe po kayo. Marami pong nanonood na hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo. I-share po natin ito para marami pong abutin, mapuntahan itong ating pagbabatikos sa mga sweetik sa lipunan. Ito na nga lang kaya natin gawin eh. Wala na nga tayong kapangyarihan eh. Kaya na nga nila tayong tanggal-tanggalan na lang ng mga pinaghirapan natin ng mga channels eh. Tapos murahin lang bawal. Di pwede yun, putang ina. Huwag tayong papayag na alipinin tayo ng mga hayop na ito na sila lang ba ang pwedeng manghayop sa mga kapwa nila Pilipino. Hayupin din natin ng mga buwisit na ito. Mabuhay kayong lahat at sana ay magkaroon kayo ng magandang papasok na linggo. Mga bossing, mabuhay. Thank you very much for watching. I'll see you again next vlog. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang